Let's go, Brisbane! And guys, sinamdo na ako na ate ko. Hello! Guys, we're doing the treetop challenge now. Good morning, Marvin. How are you? Guys. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's time for us to say goodbye for now dito sa Adelaide, because today we are visiting another city here in Australia. We are going to Brisbane! So yun guys, magbabus lang tayo. Nandito na ako sa may bus stop. Ito, nilakad ko lang from my hostel, siguro mga 5-minute walk. Magbabus lang tayo diretso to Adelaide Airport. So mga 20 minutes lang siya. J1, J2. Ito na yata. Ayun, nilakad ko lang naman siya dito, and then meron dito nakasulat na J1, J2. Ayan dyan, J1 tsaka J2. So hopefully, ito na ba yung bus? Not in service pala. Ayan na bus yun guys, J1. Ayan guys, buti gumana yung debit card ko. Kahapon hindi siya gumagana. May mga araw na ayaw niya gumana. Buti ngayon yung gumana, nag-validation okay. So 20 minutes lang naman. Tara, let's go to the airport. Then guys, nag-bus lang tayo. Yan yung stop. Tapos ito na agad yung airport nila. Grabe, nakakaingit naman yung transportation na ito. Nag-bus lang ako. Nag-bus lang ako. Tapos wala pang 30 minutes, airport na. Ganon. Tapos yung bus, hindi siksikan, nakaupo ka ng maayos kahit may maleta, walang traffic. Sana all, no? Sana all. Nag-bus ka lang, super convenient, hindi mo lang kailangan gumastos ng malaki para sa mga taxi. Airport na agad. The Adelaide Airport. Lakad lang tayo papasok. Ang aga ko na naman. Ang aga ko na naman guys. Local flights lang to lagi. Lahat ng ginagawa ko sa Australia, local flights. Pero 3 to 4 hours nandito na ako. Pilipino tayo. Hindi natin matanggal yung pagiging Pilipino dito na 3 hours before the flight. Dapat nandito na. But actually guys, kahit mga feeling ko 1.5 or 1 hour, okay pa. No? Kasi local flight lang naman to. Tapos naka-check-in na ako. Tapos bag drop na rin. So madali lang yung process dito. Tapos wala namang immigration kasi local lang naman to. It's just that I'm a Filipino. Kailangan 3 hours before the flight nandito na. Takot na takot tayo lagi, no? Kasi yun yung nararanasan natin sa Pilipinas. Dapat maaga. So parang nasanay na yung katawan natin. Dapat maaga rin tayo sa ibang bansa. Sa airport. Guys, ito yung labas ng airport. Then papasok lang tayo. Sa baba yata yung arrival kasi naalala ko dito tayo dumating eh. Sa may ground floor. Tapos sa taas ang departure. Ito pa rin, Qantas. Ayan, ang departure daw is nasa taas. Escalator tayo sa gilid. Dito pala sa Adelaide, nasabi ko sa last vlog, no, tap on lang sila. Diba sa Sydney, sa Canberra, tsaka sa Melbourne, pag magta-transportation kayo, magta-tap on, tapos pag bababa kayo, magta-tap off. Sa Adelaide, first time ko naka-experience, tap on lang sila, isa lang, kasi fixed fare system, kahit 1 minute or 30 minutes yung biyahe mo, same lang yung babayaran mo. Okay, so ito yung departure. Ito yung airline ko ulit, Qantas. Pero meron pang ibang mga airlines dito sa na domestic. Ito Virgin Australia, and then Jetstar ba yung isa? Parang Jetstar yung katabi niya. So yun yung tatlong airlines dito sa Australia. If mag-fly kayo, usually yung tatlo na yan lagi ko nakikita sa airport. Jetstar yung pinaka-budget, but nasabi ko na to dati, if may luggage kayo tapos naka-Jetstar kayo, almost same lang yung babayaran nyo if mag-Qantas kayo. Qantas siya yung pinakamahal, pero full board flight na siya. Lagi na siyang may kasamang luggage and then pagkain. Virgin Airlines siya yata yung parang gitna. Minsan wala pa siyang kasamang luggage. No? Nung nag-check ako ng flights, may mga times na may kasama siyang luggage, may mga times na wala rin siyang kasama. So check nyo na lang. Nag-Qantas na lang ako kasi parang almost same lang yung babayaran ko pag nag-Jetstar ako. So tara, maganda na tayo. Ganyan lang sila lagi dito. Memorize nyo na to kasi nakailang domestic flights na tayo sa Australia. So lagi lang sila may mga kiosk dito. Nag web check-in na ako kahapon.
I-scan ko lang dyan yung barcode and then i-drop mo yung bag doon. So, ganyan lang. Scan your boarding pass. Okay, scan na daw natin. Ba't ayaw niya ma-scan? Dito pala. Yan, retrieving your booking, processing your request. Yun na guys, nakuha ko na yung bag tag ko. Tapos ikaw na rin yung sarili maglalagay dyan. Natutunan ko na, dati hindi, may mga nakasulat pala dyan na peel here, gano'n. Dati ko ano-ano lang ginagawa ko yun, napagalitan tuloy ako. But ayan na siya guys. So tara, i-bag drop na natin doon. Dito sa bag tag, kailangan mo rin i-scan ulit yung iyong boarding pass sa yung oo. Tapos, sabi mo lang no, I'm not. Kung meron ka mga dangerous drugs. Yan, nasa 22 na ako. 22.4 na. Sko. 23 lang ang allowance ng bag dito. Confirm. Confirm. Continue. Oh, Adelaide to Brisbane. Your bag hana? Ay, hindi daw mabasa yung bag tag ko. Naka-check in ako guys. Pag hindi mabasa, kasi dati nangyari rin sa akin, ayusin nyo lang yung barcode kasi yun yung scanner nila oh. Minsan hindi siya nadidetect ng scanner, so ipakita nyo lang. Kasi syempre nakailang domestic flight na tayo, marami na akong pagkakamali. Mukha lang akong magaling ngayon. Pero ang dami ko mga pagkakamali before. Like for example, ayun yung barcode. Nakatalikod pala siya sa scanner, tapos na-stress ako. Sabi ko, anong nangyayari? Bakit hindi na-i-scan yung pala? Kailangan kong ibaliktad yung bag. So at least alam niyo na ngayon. Tapos ito pa yung mga bag tag dati. Yung pinil ko ng buo. Tapos mas alam mo yun, mga pagkakamaling nagagawa mo. But it's part of it. Diba natututo ka ngayon? Easy. Alam na natin. Ito na guys, yung Adelaide Airport. Tatambay tayo kasi matagal pa yung flight natin. Hindi ko pala chinek yung aking. Meron naman dito mga screen oh. Hindi ko chinek yung gate ko. Wala pa yatang gate. Guys, ang flight ko is 12:50. Yung pinakalas is 12:25. wala pa sa screen yung flight. Ang aga ko kasi masyado, no? Pag 3 hours tas local flight dito, parang masyadong maaga yun. Minsan wala pa sa screen yung flight mo. Pero pwede ka na maglakad-lakad na lang dito, no? So, ngayon pupunta tayo sa Brisbane, guys. Actually, wala akong strict na itinerary for Brisbane. Kasi sa Brisbane, marami akong mga tita. Andun yung mga tita ko, yung mga pinsan ko. Marami akong mga friends, Filipino friends na dati mga friends ko sa Manila. Ngayon nasa Australia na, tapos nasa Brisbane sila. So hindi ako nagplan ng strict itinerary kasi magre-rely lang ako sa kanila. No? Magre-rely lang ako kung saan nila ako dadalhin or I don't know. May mga free days naman ako pero may mga days na kasama ko sila. So depende kung saan nila ako dadalhin. So ganun lang yung gagawin ko. May mga tita ko doon, dalawa yung tita ko doon, na kapatid ng biological father ko. Kasi yung tatay ko ngayon, if na alam nyo, nasabi ko to before, yung tatay ko ngayon is yung stepdad ko. Pero yung biological father ko talaga, since separated sila ni mama. Pero may mga kapatid yung father ko na yon. Dalawa sila nandito sa Australia. So yun yung imi-meet ko sa Brisbane. Tapos baka magstay rin ako sa kanila ng few days. And then may mga pinsan din ako doon, and then mga friends na imi-meet. Bahala na ako, hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Sabi nila ipapasyal daw nila ako. Bahala. And dito may mga lounge yung Qantas. Pag naka business class kayo, yan yung lounge ng Qantas. Ito yung gates nila. Lakad-lakad na lang muna tayo kasi super aga natin. Actually parang hindi mo rin naman super kailangan ng lounge kasi ang ganda na ng mga upuan nila, you know? Ayan o. Mga okay na yung mga sofa nila. Maganda na yung lighting. May mga cafe-cafe na rin dito. Nalimutan ko bumili ng ref magnet. Ngayon ko lang na-realize na sa airport na ako. Mahal yung ref magnet dito. Yung ganito nila isa is 9.99. O sabi mo na lang $10. So mga 370 pesos yung ganito, no? Ang mahal. Tapos parang simple lang siya. Bigla akong na-miss yung ref magnet sa Sydney, sa Haymarket, no? 6 na peraso. 100 ba yun? 250 pesos. 6 na peraso. Mahal yung cost of living sa Sydney, pero yung ref magnet nila, yun talaga yung tumatak sa utak ko. Ang mura ng ref magnet sa Haymarket. Mataas yung cost of living, pero ang mura ng... I-clap-clap muna. I-clap-clap ko lang sa Sydney. Palakpakan natin Sydney. Sydney's best in ref magnet. Adelaide, mahal ang ref magnet, pero papagalitan ako ng nanay ko pag hindi ko to binili. Guys, nilaban ko na yung ref magnet. $10 na to. Simple lang. Okay na yan. Tapos mag-order lang ako dito sa Boost. Favorite ko tong shake, oh. Boost. Pag nagta-Thailand ako, lagi akong bumibili dyan. Australian brand pala ito. So
So, in-order ko ulit yung aking favorite na all berry bang. Naantay lang natin. Dito yan sa may airport. May McDo din doon if you want. Guys, Boost. So, ano to? Ito yung large all berry bang. $10. Medyo maasim. Kasi parang different types of berries to kinumbine. Medyo maasim siya. Let's go, Brisbane! Boarding na tayo, guys. Ang smooth lang din ng boarding process nila dito. Counter on those questions. See you, Brisbane. Guys, touchdown Brisbane. Yan guys, kukunin lang natin yung luggage natin and then susunduin ako ng auntie ko. As what I've mentioned, marami akong mga auntie dito. So susunduin ako, tapos baka mamamasyal kami ng slide and then i-meet pa namin yung isa naming auntie mamayang gabi for dinner. Yan guys, sinamdun na ako ng auntie ko. Hello! Anong nangyari sa phone? Nabagsak ko tapos may dumaan na car. Wala ka ng phone. Bumili ako ng bagong phone. Wala akong choice kasi kailangan ko. Meron tayong first time may nagsundo sa atin. Thank you, Ante. Tagal na namin hindi nagkikita. Like, sobrang tagal. So, nag-Melbourne ka pala. Kaya sabi ko, nung mag-message ka nang pa-fly ka pa, ano pa lang doon, 1:45. Kung sa Sydney ka, sa oras lang. Bakit ang tagal? Okay. Nagpa-Melbourne pa ako. So yun guys, kakarating lang natin. Dumiretso na kami dito. Pinag-drive ako ni Ante. Nandito kami sa Mount Kuta. So, parang overlooking view ng Brisbane. Tingnan nyo guys, ang ganda sa gabi. Wow! Ang ganda! Parang panoramic view of Brisbane during the night. Ang lawak pala ng Brisbane, no? Buong kita mo yung 360 view. Ayun guys, nandito na ako sa bahay ng isa ko pang auntie. Di ba yung sumundo sa akin? Si Auntie Marieta sa Tiet. Pero yung kapatid niya, si Auntie Marilyn. Dito muna ako makikitulog sa kanila sa first night. Dito ako kila Auntie Marilyn. Tapos sa second night, doon naman ako kila Auntie Marieta. So, ito yung kanilang bahay. Nasa second floor na ako. Ang laki pala ng mga bahay dito sa Australia. Nagpaalam ako, nabibidyoan ko, pumayag naman si Auntie. Pero, ayan. Ito yung kanilang kama. Tapos may dalawa siyang kids. Si Kaylee tsaka si Kai. Alang lawak. Meron pa silang walk-in closet. Pangarap ko to. Ganitong bahay. Tapos meron kang own CR. Ayan no. Sana all. No? Gusto ko na ganitong kwarto. Ang lawak. Tapos meron din pala. Ay! May CR din sila dito. Ayan, nag-house tour na ako. Oy, taray, bathtub. Di mo kaya. Pang mayaman. So, dito tayo makikitulog for one night. Sa first night. Dami kong tutupiin pa, Marvin. Okay lang yan. Are you shy? You're just shy in the beginning. Later, hindi ka na shy. Hi, guys. Say hi to the vlog. Niya pa siya. Guys, I met a friend here. Come here in the video. I met a friend here. His name is Kai, and then he's gonna teach me some accent. Okay, don't be shy. Okay, teach me. Okay, so the first word you want to say, how do you say hi in your country? Hi. Just hi. Okay, that's how you're gonna say it in English. And if you want to, how do you say hello in your language? In Tagalog? Yeah. Kamusta? Well, you're not meant to say that. You're just meant to say hello. Hello, That's okay. how to say it. Okay, hello. Okay. And then, now what you're gonna do is, how do you say good morning in your language? Good morning. Okay, good morning, that's good. Okay. Now, we're going to the animal kingdom. The animal kingdom? Okay. Okay, now how do you say giraffe in your country? Giraffe. Okay, just giraffe. What about Yeah. shark? Shark. Shark? Shark. Shark. Yeah, shark. And then, what about turtle? Turtle. Turtle. Okay, what about rodents? How do you say What? rodents? How do you say rodents? What's a rodent?
I don't even know what. A rodent is. What is it? What is Okay, it? a rodent is. You know a mouse? Mouse, yeah, mouse, yeah. That's a rodent. Oh, that's a rodent? Yeah, and a capybara is a rodent. So as a guinea pig, so as a hamster is a rodent. Like there's lots of rodents. Is it like a type of animal, mammal, rodent? No. That's not what. No. Mammals are Okay. the ones that just I failed. don't I like- failed. Okay, so teach me the accent. How do you say it in your language? So I say good morning. I just say good morning, and Good I morning. say hello. How are you? So Hello, how do you say how are hello? you? How do you say hello? How are you in your language? Hello, how are you? Okay. Now, next. I'm still thinking. Okay, so we're going through the materials. To the materials, Yeah. okay. How do you say materials in your country? Materials. Just materials? Okay. How do you say it? Materials? Materials. Okay, materials. Yeah. And then how do you say candle? Candle. Okay. What about wax? Wax. Okay. What about plastic? Plastic. Okay. What about metal? Metal. Okay. No, it's not. Don't use the egg like metal. How will I say it? Metal. Metal. Yeah. Metal. It's not Yes. metal, guys. It's metal. Okay. How do you say basket? Basket. Okay, that's good. What about clothes? Clothes. What about fabric? Fabric. What about cupboard? What? A cupboard. What's a cupboard? What? That. This Oh is a god. cupboard. Cupboard? Cabinet? Cupboard. Yeah. Cabinet? or cupboard? Huh? Cabinet or? Cupboard. Cupboard? Yeah. Cabinet I or don't know cupboard. that word. I just heard that for the first time. Cabot, guys. Cabot. What else? Okay. What about some Australian names? Sam. Sam. Okay, that's pretty good. But you say Sam. You say Sam? Yeah, we said Sam. Sam. What Okay. about Samuel? Samuel. Samuel. Samuel pala guys. Samuel? Yeah, Samuel. You say Samuel, but Samuel. Wow, that sounds good. Yeah. Samuel. Kind of does. Okay, what about necklace? How do you say necklace? Necklace. Okay, necklace, that's good. What about shoes? Shoes. Okay, just shoes. Okay, what about ears? What? Ears? Ears? Like ears? Yeah. Yeah. Yeah, those. And what about cardboard? Cardboard. Yeah, and paper? Cardboard? You say Yeah, cardboard? cardboard. Now try to say this sentence. Okay. Okay. The dog was red. You poor doggy. The dog was red. You poor doggy. Now say that. What? Now say you poor doggy. You poor doggy. Yeah, that's good. That's good. Now, do you The even dog know? was red. Okay, my mom does not even know what mammals are. And do you know what a marsupial is? What? A marsupial. Of course not. No. What? Okay. What is A that? marsupial is something that has a pouch. This is a pouch? Yes. So like a kangaroo. Kangaroo. Yes. What do you call them? No? Mammals. I mean Mammals. marsupials. Marsupials? Marsupials. Marsupials. Yeah, marsupials. You got it. Okay, sasama na namin yung isa naming ante. Kaya si Marilyn Henty. Ito si Kyle. Marami na siyang tinuro sa akin. And here's Kaylee. Hi, Kaylee! Let's go, guys. Magdi-dinner kami dito sa... Hindi ko alam kung saan. Saan ba tayo magdi-dinner? Kikinin. Ah, ito, Kikinin. Okay, guys. Magdi-dinner na pala kami. Hindi ko kayo na video. Hi, guys. Say hi to the video. Kaylee. Henty. Hello! Yes, let's go! Dinner na tayo. Happy birthday, Marvin. Birthday. Happy birthday, Marvin. Happy birthday.
Meron silang free na ganito kasi birthday ko daw. Okay, let's go. Good morning. Hindi ko pala naipakita sa inyo yung dito sa first floor ng bahay nila ante. So, kanilang dining area. Kasi meron pa silang pag-garden sa labas. Nagdasampay si ante. Ayan, meron silang garden dyan. Ayan. Ito kanilang kitchen. Ayan. Gusto ko magkaroon ng ganitong kitchen. Parang may bar lang. Bar kitchen. Fridge. Ayan, ito yung mga hugasan. Dito maghuhugas ka na, tapos kita mo yung garden niya. Oh. So, yan. Dito may extra toilet and bath. Extra toilet dito sa first floor. Dito yung parang washing area, washing machine. Yan. Tapos ito yung kanilang sala. Yan. Ito yung sala. And ito yung kanilang garage. Huh? Sabi ko nga, laki ng bahay nyo, auntie. Sabi niya, maliit pa daw to. Maliit pa to dito sa Australia. No? Pero ang lawak ng bahay nila. 4 bedroom apartment. Hi guys, it's our second day here with Kaylee and Kai. So we're doing some 3-top challenge today. Pero magkape muna tayo guys. We're trying, I think, a local coffee here. Si Ante. Hi Ante, good morning. Good morning. Pala yung name ng coffee guys, Sarafa Coffee. Meron sila mga pastries. Yung mga batang makukulit. Vibe siya ante. Guys, wait for Marvin. Kai sleeping? Hi guys. Yeah, you just do like that side. I thought you wanna do vlog. Yeah, you need to learn. Yeah, you just say hi guys. Yeah, hi guys. Yeah, today guys, tomorrow guys, yesterday guys. Yes. Nag-ano yan? Guys, first up natin Glow Worm Cave. Sama natin si ano. Hello. Do you understand what I'm saying? Yes. Glow Worm. Oh, we gotta go. Alright, go. Ito na yung mga makukulit na bata. Oh. Good morning. Magandang umaga po. Oh, di ba? Marunong siya mag-Tagalog guys. Magandang umaga po. Ready? Inside your face. Don't Kelly, move. I can't. Why not? Why not? There, like that. Guys, pupunta na tayo sa cave. Let's go. So yun guys, hanggang dito na lang pwede mag-take ng videos or photos kasi doon sa mismong glow hindi na daw pwede. This is the cave. So yun guys, bawal kasi mag-video doon kasi sobrang dilim din. Siguro maglagay na tayo ng picture dito ng Glow Worm Cave dito sa Brisbane. So ayun, may mga worms nga doon na parang nag-glow siya doon sa dark. And then nag-in-explain lang about yung life nila, ganun. Ma-amaze kayo sa explanation din nila. No? So ayun. Kung nandito kayo sa Brisbane, you can check Glow Worm Cave. Meron pa sila mga ibang activities dito pero I'm not sure kung pupuntahan natin kasi may mga iba pa kami itinerary. Yeah. Spiny leaf insect. There's 12 of them. Ano yan, no? Hi, Froggy. Is another one? There's another one. Oh, looks cute. He's so cute. Oh, there's 3. There's 3. Wait, 3? Yes. Oh my god. So yun guys, yung glowworm daw pala dito lang siya sa Australia or sa New Zealand matatagpuan. Tapos parang ginawa nila itong artificial cave kasi yung mga glowworms that nasa ano lang talaga sila sa natural inhabitat nila. Pero habang tumatagal daw, kumukonti sila. Kasi may mga tao na rin. Parang nahihiyaya sila sa mga tao. Hindi ko alam. So gumawa sila ng artificial cave para doon nila binibreed. Ganun.
para hindi rin mag-extinct din siguro yung mga insects. Guys, may scavenger hunt na dito for the kids. So, may mga nakahang dyan na necklaces. Bawat necklace merong letter. Tapos bubuuhin mo kung ano yung word na mabubuo mo with those letters. So, nakuha na namin yung 5 letters. Isa na lang yung hindi. Tapos naka-formulate na kami kung anong words. Pero siya hindi ko sasabihin para may thrill. Para pag magpunta kayo dito, hanapin nyo rin yung mga necklaces. May special gift na ibibigay sa inyo pag nahulaan nyo kung ano yung magic word. So Kai got this gift because he got the magic word. So yun guys, yung next stop namin para may pupunta kaming waterfall. So yan, may konting trekking lang dito. Mount Tambor, ano tawag din? Tambor? Mount Tambourine. Yan, te. Hi! Mount Tambourine. Ayan. Yes, Mount Tambourine. And I forgot, I think this is Creek Falls. Creek Falls? Okay. Yun nga, yung tour guide natin tahimik kasi. Hindi siya nagsalita. Yung tour guide namin, isa kong auntie, si Auntie Marieta, siya yung nagde-decide ng pupuntahan. Oo, sunod na lang kami. Sunod lang kami. Tapos magdadrive lang siya, tapos bababa na. Bababa na, okay. Andun na yung tour guide parang 5 kilometers away from us. Hindi nag-explain kung nasaan tayo. Yung guys, ang pangalan pa nito is Curtis Falls. Parang Ann Curtis, na Curtis. Yan. Curtis Falls. Naglakad-lakad lang kami dito. Ayan. May trekking path dito. So yun guys, for lunch, nakaprelay kami ng steak pie, meat pie. Signature. Beefies. Diba? Sarap. Guys, we're doing the treetop challenge. Only the 3 of us. Because Kai still can't do it. So short. Hey guys, we're doing the treetop challenge. So, magka-climb tayo ng mga ladders, ganyan. Tapos doon sa, ayan, maglalakad tayo dyan sa mga swing sa taas na parang rope. Tapos may zipline. More on obstacle course siya, ganun. Treetop challenge yung tawag nila dito. Let's go! Ay, we're here. Hindi wala sa kayo. May mga pagdadaanan dito pa lang. May mga pagdadaanan na ng mga obstacles. Dapat maano mo siya. Ano naman, may mga safety gears naman. Yan. Guys, we're doing the treetop challenge, no? Ang tapang ng pa ng cousin ko, si Kaylee. So, Kaylee! Ano, maapak siya dyan sa may hagdan. Let's go! So guys, it's getting harder. Like, doon ka na lang hawak sa mga lubid. And then, isa na lang din yung lubid dyan. Dito kasi meron ka pang hawakan kay Kaylee. Let's go! Kaya sobrang na-enjoy ko yung mga ganitong klaseng activities. I love this type of activities. Matcha-challenge ako. Let's go! Guys, it's getting harder and harder and harder. Ito. Here. Let's go. We can do this. Ginusto natin ito. Panindigan natin. Let's go. We've made it, guys. It's the hardest thing na ginawa ko dito sa Australia. Treetop challenge. Naubos energy ko dun, Good job. Good job, Kaylee. Good job, Ante. Good job. Ha? May isa ba? Okay guys, so katapos lang ng mga activities natin today, no? So, doon kami nag-activities sa parang south, diba, to Brisbane. Tapos nandito kami sa south. I think bukas baka mag-activities kami sa north. And then ngayon naman dito naman ako nakitulog sa bahay ng isa kong auntie. Diba kagabi doon ako nakitulog kayla Auntie Marilyn. Dito naman kayla Auntie Marieta. Kayla Auntie Yet. So yan. Niya ako. Pero yan. Dito muna ako pinatulog ni auntie sa room niya. Tapos siya, doon muna siya sa anak niya. Sabi ko, kahit sa baba na lang ako sa may sala kasi okay lang naman. Pero sabi niya, dito ka na kasi manonood din sila sa sala ng TV. Pero, ang laki ng TV ko, guys. Malaki yung TV. Tapos may sarili din akong... Ay, saan ilaw nito? May sarili akong toilet and bath. And then, balcony. Dito pa tayo sa master's bedroom, nakakaya. Pero one night lang naman tayo dito. Let's go! Ito yung mga anak ni Ante. Si Erica at si LJ. Mamimit natin sila soon.
Gabi na kasi baka tulog na rin sila. Morning guys, dito naman tayo sa bahay nila Auntie Marieta. Ito yung kanilang kusina, di ba? Meron silang laundry. Laundry, toilet, kitchen area. Uso yung mga gito na may bar top. Yan, may office area lang si Auntie dito yata. Diba? Lagi sila may pag-garden yung bahay nila. Ayan, may pag-garden sila. Then guys, nandito kami sa Scarborough. Ayan, may mga yate-yate sila dito. Dumaan kami sa parang social na neighborhood. Sama ko pa rin yung mga auntie ko. Hi, auntie. Hello. Ayan, order lang kami ng aming food. Actually, kanina dumaan din pa rin kami sa strawberry picking. Hindi ko na video. Pero kumuha kami ng mga strawberry. Ang tamis ng strawberry nila dito tsaka malalaki. Yes, bumili kami ng fish and chips dyan. Tapos meron silang area dito na pwede kayong bumili ng mga fresh seafood. Ayan, ang lalaki ng ano nila. Shrimp. Mga tuna, salmon, fish fillet. Ayan. Ang daming mga seafood. Ano lang dito? Oysters. Ang lalaki ng isda, oh. Whole lemon. Lemon soul. Lalaki yan yan. Tuna. Yan, may tuna, oh. Barramundi. Hey guys, I'm with my cousin now. Hello. It's Jason. How's it going? Yeah, we'll see him again next time. And for today's video, we are still here in Brisbane, in Australia. And today, we are staying in a 5-star hotel right at the heart of Brisbane. So yun guys, we are staying here sa The Star Hotel dito sa Brisbane. Actually, this is just a new hotel. I think this is the newest 5-star hotel nila dito. Grabe yung ano natin, no? Level up, parang hostel, 5-star hotel. Actually guys, this is the, ano lang to, gift or sponsored ng aking aunt. So thank you, Auntie Marilyn. Si Auntie Yet. So siya yung nag-book talaga dito para sa akin. So sabi niya, okay, you need to experience a 5-star hotel dito sa Brisbane. So yan, we're staying here. Quick room tour tayo. Siyempre ito yung bed. Diba? Oh, diba? Oh my God, ang lambot ng bed. May mga bedside table. Tapos may mga control sila. Parang ang control nila touch. Uy! Hindi ko pa natatouch, no? May sensor na bright. Master. Dito na yung mga ilaw-ilaw. Curtains. Wow! Ayun na, nag-automatic lock yung curtains. Buksan na lahat natin. Medyo paggabi na, parang hindi na masyadong giving yung ilaw, kaya bilisan na natin. So yan, meron ka lang din dito mga drawers, phone, and then ito yung mga touchscreen na may saksakan ka rin dito ng, ayan, different options ng saksakan. Tapos syempre, yung sobrang laking window. Ayan. Tapos overlooking, grabe yung ating view guys. Oh, kita na natin yung Brisbane River. Ayan, tapos ito yung highway. Ayan, oh, ang ganda. Mamayang gabi maglalakad-lakad tayo dyan. And then, syempre, meron ka dito mga tables and chairs. Kaya kung gusto mo mag-chill, meron kayong malaking TV dito. Ito yung mga refreshments mo. May coffee maker. Ito, hindi to kasama. Dinala ko lang yan. Tapos yan, may free water. Sabi ni Auntie, free daw itong chocolate, tsaka ito. Itong tatlo free sila. Pero pag mag-order ka pa, syempre yun yung hindi free. Meron tayong mini fridge. Libre din daw itong lahat na nandito. Pero syempre kung order ka ng additional, yun na yung may bayad. May water, sodas. Ito yung fridge. Anong meron dito sa kabila? Additional drawers. Dito yung mga coffee. Ayan, pag mag-wine kayo. Ano pa? Ayan. Tapos dito meron kang malaking mirror. Tadaan! Boosh! Dito naman yung lagay ng luggage mo. Kung may luggage kayo, ito yung bag ko. Tapos ito yung cabinet. Wow, meron kang vault. Sampayan, may plancha. Wow. Tsaka gusto ko yung kanilang chinelas. Ang kapal. Tsaka ang lambot. Itong gusto. Ano to? Ano? 1 million? Kinakabahan ako. Baka may 1 million na regalo yung tita ko. Hala, auntie. Magiging milyonaryo na ba tayo dito? Oh my God. 1 million. Plancha lang. Plancha guys. Nag-expect ako ng 1 million. Tapos grabe ang lawak guys. Ito
Ito yung main door area. Ano to? Kapag connecting room siguro. Kapag may ka-connecting room ka doon, pwedeng i-connect nyo lang. Ito yung toilet and bath. Saan yung switch nito? Ayan yung toilet and bath. Sobrang lawak, guys. Parang bahay na namin to. Parang kwarto ko na to. Ayan, guys. May hair dryer, towels, mirror. Ang laki ng salamin dito. Kitang-kita mo yung sarili mo. Then, syempre, libre na yung mga toiletries. Ano to? Hand and body lotion, dental kits, soap. Ito yung toilet area na may mga pag-gold accessories. And ito naman yung shower area, guys. Nag-shower na ako kanina kaya medyo basa-basa. Ang lawak na. Actually, inopen ko yung lights. Mas okay ba na First ko dito. Ayan, okay ba na? Ayan. Parang mas gumanda yung lights dito. Tapos mamaya makikita natin yung Brisbane City na mamayang gabi. O kitang-kita natin yung kabuuan ng syudad nila dito sa may center area. Griffith University. Again guys, ito kasi is binook lang ng tita ko. So check natin kung magkano ba. Di ko rin alam kung magkano actually. Ay, ang pangalan pala is The Star Grand. Hindi pala The Star Hotel. The Star Grand Brisbane. So ito, chinek ko lang siya sa Klook. Ito siya. So The Star Grand Brisbane. So, ayan. Yung kanilang City King, 14,900. City Twin, 16. Pero itong sa akin is River King yata, no? Kasi nasa Riverview yung sa akin. So, itong mga 7, ang mahal pala dito. 17,000. May City Suite sila, 21. And River Suite, 27,000. Mahal pala dito. Maraming salamat, ante. But, if mag-book kayo, for example, nagpunta kayo dito, mag-book kayo ng hotels nyo sa Klook, of course, you can get 5% off using my code, Marvin Samaco Klook. And grabe yung pag-jump natin. Sabi ko nga kay ante kanina, hala, ante, yung mga pinag-gustihan ko sa Melbourne, Sydney, Adelaide, puro hostel. Sabi ko, magugulat naman yung mga viewers ko biglang 5-star hotel. Anyway, at least meron tayo na experience na 5-star hotel dito sa ating Australia trip. Yes, hi Brisbane! Yes, alam niyo, pang 3rd day ko na sa Brisbane, wala pa akong ginagastos. So parang hindi ko kayo mabibigyan ng estimate na budget for Brisbane. Kasi, kasi talaga marami akong tita dito, diba? Sila wala pa akong ginagastos, guys. Yung mapagkain, gano'n. Tapos, first day nakitulog ako kay Auntie Marilyn, yung isa kong auntie. Second night nakitulog ako kay Auntie Marietta. Tapos yun, third night nandito tayo sa hotel. And guys, tonight ang ating dinner is steak. Social tayo kasama natin si Auntie Marietta. Auntie. Yeah. Let's go. Medium rare. Nakatapos lang namin mag-dinner ng auntie ko doon sa may casino. Nakakatawa kasi, di ba sa casino, dapat 18 years old and above bago ka makapasok. Tapos, hiningan ako ng ID. Sabi ko, do you think I'm like below 18? Tinignan nila yung age ko. Sabi nila, what? Di ba yung mga Asian kasi, di ba Asian genes, medyo mukha tayong bata kahit matanda na tayo. Sabi, what? Hindi nila alam, na ako, tigulang. Anyway, may mga chocolate doon. Sa may casino, may mga chocolate. Ayan, tinake out ko. Kaso di rin naman ako sobrang hilig sa chocolate. Dagdag pang pasalubong din yan. Ayan. Guys, labas muna tayo. Tutur ko lang kayo sa mga facilities dito sa hotel. Kaso gabi na pala. Ayan dito. Ito may Ferris wheel dyan, no? Parang South Bank yata. South Bank area. Saan kita ba dito ng gabi? Hindi eh. Ako yung nakikita. Tara, labas muna tayo. Guys, ito yung elevator. Tapos tingnan. Touchscreen na lang yan. Pero hindi mo siya makipress. Ay, na-press? Ay, hindi. Nawawala, diba? Kung hindi ka magtatap ng card. Punta tayo sa Sky Deck. Meron din sila dito. Ito yung hotel floors. May leisure deck sila sa 7th floor. Oasis, casino, and then lobby. So, tara, punta tayo sa Sky Deck. And guys, ito yung Sky Deck. Pag guest kayo dito, meron kayong direct access na elevator. Pero kahit hindi kayo guest, kung gusto niyo lang mamasyal, may elevator doon na pang public. Pwedeng magpunta dito as a guest. So, parang overlooking view siya ng Brisbane. Tara. And guys, ito yung name ng hotel. The Star. The Star Brisbane. Tapos dito sa kanilang Sky Deck, meron ditong glass na floor. Ay, shocks. Ayan o. Medyo malabo lang sa part na to. Parang kanina nagpunta kami kaninang umaga. Mas nakakatakot yung umaga. Kasi mas kita mo. But, ayan, may Ferris wheel doon.
Ito yung Brisbane River. Kasi ito yung South Bank yata dun sa kabilang side. Tapos may bridge. Ayan, kita natin yung mga ilaw-ilaw ng city. Siguro try ko rin pumunta dito tomorrow morning. Explore natin yung ibang amenities. Kasi minsan maganda rin ng umaga yung mga swimming pool, ganun. Pero check na natin kung makikita natin yung swimming pool dito ng gabi. At yeah, Brisbane! Dito sa hotel from the Star, merong bridge. Itong bridge na to, no? So dire-diretsuin lang natin yan. Makakapunta na tayo sa South Bank. Ayan. Meron din isang bridge dito na may kulay itong green, no? So yun guys, ito yung aking hotel, yung The Star. So itong area na to, ito yung hotel and casino. Tapos yung mga towers sa likod, ito tsaka to. Ito yung parang mga residential areas. For sure mga mayayaman na nakatira dyan. But yeah, may bridge lang dito from my hotel. Tapos magko-connect siya going to South Bank. So nakita ko lang dito, ang ganda ng kanilang bridge sa gabi. Tignan nyo, may reflection ng green na ano. Ang ganda dito. Wow. So tara, maglakad-lakad lang tayo ng konti para ma-explore lang natin. Pero bukas marami tayong i-explore ng mga areas around. May nirecommend yung pinsan ko, si Jason, si LJ. Mga walking distance lang na places. Bukas na lang para mas makita natin na maaga. Pero gusto ko lang talaga maglakad-lakad today. Or tonight pala, gabi na pala. So ayan, meron din Ferris wheel dito actually. Ang gandang dating spot dito. Pwede kayo mag-date dyan. Pag single ka, tas nandito ka, kanta ka nila ng meow, 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 meow. Meow, 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 meow. No? Pero romantic siya. Romantic na pang date. Tas meron pang Ferris wheel dito. Ferris wheel. Hey guys, good morning. So, it's another day dito. And i-explore pa natin yung amenities nitong hotel. So tara, let's go. Bango ng ano, sa lobby, dito sa hallway. Ang bango ng hotel. Ay, yun na pala. Kita na dito yung 7th floor. Diyan yung ibang mga amenities. Oh. Ang lakas ng hangin dito. Sino magsiswimming? Marami silang swimming pool dito sa 7th floor. Pero kung ganito kalakas yung hangin, parang wala namang yan na. Isa sa mga pool area nila. So, pwede kayo tumambay dito, di ba? Pa-social, oh. Kasi yan. Overlooking pa rin sa Brisbane River. Ito yung bridge. Naglakad ako ng konti dyan sa bridge kagabi. Tapos may Ferris wheel dito. I think ito yung South Bank area. Doon sa katapat. Ano, walang gumagamit ng... Baka heated naman yung... Ano? Tingnan natin. Hindi siya heated eh. Check na natin dito. Ah, ito heated guys. Ito heated pool siya kasi winter ngayon, no? So, ang lakas pa ng hangin, oh. Pero parang sarap maligo kasi heated yung kanyang tubig. Pati yung pagka t-shirt ko dito na hindi kaya. Ang lamig. Yan, may mga tables, may mga tambayan. Ayun, cute din dito, oh. Kaso naka-maintenance sila sa port na to, oh. Yan, may parang infinity din dito. Infinity pool area. Ang ganda. Kaso naka-under maintenance yung area na to. Guys, para din silang gym. Ayan, treadmill. Sorry. Tapos ayan, gusto mo mag-lift ng mga weights. Ayan, may gym area din sila. Let's go! Guys, meron din sila dito parang entertainment, outdoor entertainment area, no? So ayan, nasa labas siya. Tapos meron lang projector ay TV dito. Ayan. So minsan daw nagpapalabas sila ng mga movies dyan. Tapos yung mga tao dito nakatambay during the afternoon. Ayan. May area din na pwedeng, di ba? Ang cute. Para nandito na lahat. So itong mga to yata, ito yung residential area ito. Tsaka yung itong isa. Ito mga buildings nito. Sila yung residential area. Tapos yung area na to, it's yung hotel. Ito yung mga hotel rooms and yung mga casinos. Nasa baba naman. Nasa 7th floor tayo guys ha. 7th floor yung area na to. Yan, minsan may mga events doon na hinaheld dito, ganyan. Sige, upo tayo. Diba? Ang sarap, ang laki ng pag-jump natin from hostel era to 5-star hotel. Ayan. Ay, ang sarap nga dito. Tapos manonood ka lang ng ano dyan, no? Okay. Today, manonood. Dapat pinapanood nila yung vlog ko dito.
isasuggest ko. Isasuggest ko kasi hindi nila maintindihan yung mga pinagsasabi ko sa life. So guys, while we are here, I have a confession to make. Actually kahapon, I did something na first time kong ginawa sa buong buhay ko. Wala sa plano ko na gawin yun sa buong Australia trip ko. Kasi yung isa kong auntie, nagtanong siya, "Hi Marvin, gusto mo bang magganito?" Sabi ko, wala, nakakatakot. Pero naging pangarap ko siya like before pa. Gusto ko talaga siya magawa. Kasi hindi ko magawa-gawa kasi natatakot ako. Tapos yung sinabi niya na gusto niya, kung gusto ko, sabi ko, sige, laban na to. Parang this is my chance na rin. Kasi parang feeling ko mas confident ako kung dito ko siya gagawin sa Australia. Parang feeling ko mas confident ako kasi syempre Australia eh. Parang feeling ko when it comes to safety, parang feeling ko mas medyo reliable. Mas reliable yung kanilang mga safety ang tawag doon, mga safety letter A precaution, letter B safety measure. Ayan, naano ko na yung mga safety measures nila. So guys, I did skydiving for the first time kahapon. Hindi kasi pwede mag-film doon kasi syempre bawal ka magdala ng anything, bawal ka magdala ng camera. Tapos nasa kabilang side kasi yung skydiving area. Tapos yung mga auntie ko, doon nila ako aantayin sa kabilang side. So lahat ng gamit ko binigay ko sa mga auntie ko. So wala talaga akong dala anything doon sa may skydiving area kasi nga bawal ka magdala ng anything. So hindi ko na film, hindi ko na vlog yung parang journey experience. Pero siguro sa simula, ano ba yung na-feel ko? Alam mo kasi parang biglaan kasi yung biglaan itong skydiving ko. So hindi na ako masyadong kinabahan. Kasi parang wala akong oras para mag-isip ng kaba kasi diba sobrang busy ng everyday, marami kami ginagawa sa Brisbane. So hindi ko siya naiisip until the day na lang na parang okay, I'm gonna do it na. So parang hindi ko alam, tsaka mas confident kasi ako na gawin siya dito sa Australia kasi feeling ko nagtingin-tingin ako ng few videos, parang super safe naman. May mga super konting instances na parang hindi nagfi-fail doon sa skydiving, pero hindi sa area na pinagagawin namin, parang sa ibang area siya. So parang so far maganda naman yung reviews. Skydiving ako sa Sky 1. So siguro mapakita ko sa inyo ang aking footage ng first skydiving experience. Let's go! Good morning, Marvin. How are you? Guys, I'm nervous but excited at the same time. We're going to go skydiving today. Yes. Well, it's a beautiful day. Do you want to say anything to your friends and family before we go? I'll see you soon. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Yeah guys, I'm still alive. I did it. It was fun. That's so fun, yeah. Would you do it again? I would do it again for sure. Awesome, man. Hey. Ayun, so ano bang feeling ng pag-skydiving? Syempre yung bago magsimula, medyo kinakabahan ka. May konting kaba sa akin, pero hindi ako super kinakabahan talaga. May konting kaba, tapos nanonood ako ng mga videos doon kasi may mga skydiving videos doon sa parang waiting area. Tapos nung bibigyan ka lang ng instruction ng parang katandem mo, yung mga expert. Sa first, bago tumulog, dapat naka-cross yung ano mo. Tapos pagtatalon na, yung, di ba, nakaganon kayo. Yung pinaka nakakaba sa akin, di ba, sasakay kami ng eroplano. Tapos yung pinaka nakakaba sa akin, yung bubuksan na yung pinto ng eroplano. Kasi syempre, pag naka-close yung eroplano, wala ka masyadong nararamdaman. Nung binuksan niya na, ala, grabe yung hangin. Alam mo yung parang, shucks. Ako pa yung unang tatalon, dalawa kami.
isang babae na tatalon, tapos ako rin. Dalawa kami sa schedule na yon, 9 AM. Nung pagkabukas na nung pinto ng plane, sabi ko, oh my god, parang hinahangin. Sobrang lakas ng hangin. Parang sabi ko, oh my god. Tapos ako pa yung tatalon. Krinos ko na yung arms ko sa ganun. Tapos yung hindi ko alam kung kailan kami tatalon. Tapos yung katandem ko, bigla niya lang ako parang tinulak na gano'n na parang, it's me! Ganun. Tapos parang, yung pinaka first few seconds, yun yung nakakatakot. Kasi parang ka talagang tumalon na, alam mo yun, wala pa namang parachute yun eh. Hindi pa nila i-open yun. Pinaka first dive nyo, wala pang parachute yun. So parang naramdaman mo talaga na nahulog ka. Alam mo yun? Naramdaman mo talaga na from itaas, mahuhulog ka talaga na parang wala talagang, hindi mo ma-defy ang gravity, no? So parang itutulak ka talaga ng gravity pa, tapos parang ikaw, what? Pero ang ganda rin kasi ng video, tapos parang sinigaw ko na lang talaga, tapos siguro mga after 3 seconds, parang masasanay yung katawan mo eh. 3 seconds lang, syempre yung initial jump, dun yung pinaka nakakatakot, yung initial jump. Pero once maka-jump ka na, masasanay na yung katawan mo na, nahuhulog na talaga ako, wala ka ng choice. Kahit parang ayaw mo mahulog na, hulog ka na. Di ba may mga ganong instances na hindi ka pa ready, pero na-fall ka na. Ganon yung nangyari, parang andun ka na, tapos siguro mga 10 seconds kayong, I'm not sure, 10 to 15 seconds kang nahuhulog na, wala, hindi mo alam kung mag-open ba yung parachute, pero for sure mag-open. Tapos biglang pagka-open ng parachute, parang bugs, doon na medyo mag-slow down. Mag-slow down na yung yung hindi na kayo, yung wala pa kasing parachute, wala talagang pumipigil sa inyo. So dire-diretso talaga yung hulog mo yan. So parang, ang taas nito. Tapos pag nagpa-parachute na, bugs, doon na magtitigil-tigil. So parang, I'm safe. Pag inana na yung parachute, parang, safe ka na. Sabi nga nung instructor ko, sabi niya, gusto mo ba, wag natin i-open yung first parachute. Ang i-open natin yung second parachute. Kasi meron silang backup parachute. Of course, syempre dapat safe pa rin yung gagawin nila. Sabi nila mas exciting yun. Kasi syempre pag first parachute, tapos parang, wala ba't hindi nag-open, tapos i-open niya yung backup. Sabi ko, oh my god, hindi ako ganong ka-risk taker. Di ba, what if hindi mag-open yung backup parachute? Sabi ko, hindi ko, ayoko. Sabi ko, dun lang tayo sa first parachute. Pero kung sobrang talaga kayo, like may adventurous at gusto nyo may thrill, pwede nyo mag-request na hindi muna nila i-open yung first parachute, yung backup parachute nyo i-open nila. Pero ayoko mag-risk gan. Tapos actually yung na-feel ko is more than takot. Naka-feel ako ng parang nahihilo ako, parang nasusuka ako. Kasi parang syempre ang ng inano mo, nung hinulog mo ang taas, tapos biglang nung kapag parachute na, iba control nila yun, tapos kino-control nila, ganun. Parang feeling ko na dizzy ako. I felt dizzy after the skydiving. Mas rather than takot, mas nangibabaw sa akin yung nahilo ako, tsaka parang medyo nasusuka ako. So ayun yung experience, pero after the experience, sobrang fulfilling na parang boy pa ako. Boy pa. Wala akong pinagsasabihan na mag skydiving ako, kasi syempre maraming matatakot pag sinabi ko. Sabi ko, sasabihin ko pag natapos na. Pag natapos na, parang alam mo yun, wala na silang choice kasi nagawa ko na. Pero yun, fulfilling siya kasi syempre, nasa bucket list ko yun. Tapos parang hindi ko in-expect na magagawa ko dito sa Australia. So thank you sa yung isa kong auntie, si Auntie Marilyn, siya naman yung nag-sponsor nun. Di ba yung hotel ko, si Auntie Marieta, yung skydiving, si Auntie Marilyn. So thank you, aunties, for sponsoring my activities and hotels dito. Guys, may isa pang pool dito, pangatlong pool nila sa 7th floor. Actually, inisip ko kung magsuswimming tayo kasi heated naman yung pool. Kaso kasi ang hangin dito sa earth. So, mainit pag ako, pero pag aahon ako, sobrang malamig. So, wala rin naliligo. So guys, ang presyo pala ng skydiving dito, $349 pag weekdays ha. Weekdays kasi kami. Mas mahal siya minsan pag weekend. So pag weekdays nasa mga 13,000 pesos. Pag weekend nasa mga 15,000. So wala pang kasamang photos and videos yung 13,000 no.
13,000. Pero kung mag-avail ka ng videos and photos, mag-add ka pa ng 7,000. So parang 7,000 plus 13,000, 20,000 in total kung gusto mo may photos and videos. I think medyo mura na ang 13,000 na skydiving kasi I think sa ibang lugar aabot ng 20 or 30 plus. No? Sa Dubai yata kasi medyo maganda rin kasi dun yung area ng Dubai. No? I think mas mahal yung skydiving dun. Pero if gusto niyo ng mga ganung activities, feeling ko mura ang Australia when it comes to mga ganun like skydiving, para ano yan, yung ganun, parachute, ganun. So guys, maraming salamat sa panonood sa first vlog natin dito sa Brisbane. Parang kinompress ko na muna yung first 3 days ko dito kasi alam ko na dadalhin ako ng mga auntie ko somewhere. So alam ko sila yung magdadrive. Kaya sabi ko hindi rin ako nagplan ng sobrang itinerary kasi parang feeling ko mas nakakaalam sila kasi mas local sila dito. So ayan guys, sa susunod natin na vlog, mag-explore naman tayo on our own. Siguro maglalakad-lakad tayo dito. I-explore ko yung mga tourist spots within this area. And then baka mamayang hapon din i-meet ko yung mga pinsan ko kasi sabi nila may pupunta ka na kami mga kakainan. But ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood sa ating Brisbane vlog number 1 and I'll see you again on the next one. Bye bye!